pagkakalob po ni Sister Nisita Katoliko at ang ating pong musical offering ay pagkakaloob ni Sister Ampi Garcia at ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, walang iba po si Brother Benny Filomeno at ang ating pong appeal song ay pagkakaloob ni Sister Nida Baltasar at ang ating pong intercessory prayer ay pagkakaloob po ni Sister Connie Sariola. Ayan po. Bago ko po ibigay sa ating pong speaker ngayong tanghali na to, batiin ko muna po yung mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po, una po sa aking screen, ayan po si Ate Nisita Katoliko. Andyan din po si Ate Annabel Barrios. And of course, andyan po si Brother Benny Pilomino. Andyan din po si Pilmore Enriquez, si Brother John, si Sister MK. Andyan din po si Ma'am Virgie Santos. Welcome again, Ma'am Virgie. Andyan din po si Sister Jenny, si Sister Isa Abogade, and of course si Ate Neng. Andyan din po si Ate Grace Takagi, and of course ang ating pong Ma'am Shinene. Andyan din po si Ate Wilma Kadaig, and of course si Sister Ampi Garcia. Andyan din po si Brother Jesse Obrero. Ayan po. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Ate Nisita. Yes. Naririnig niyo po ako? Opo. Good morning sa lahat. Good evening. At tayo po ay manalangin. Ama namin, banal na sa langit, kami po naman ay nagpapasalamat Panginoon at nagkaroon kami ng pagkakataon muli na kami ay sama-sama sa anak program ni Brother Benny. At kami po ay nagpapasalamat Panginoon dahil binigyan niyo po kami na naman ng bagong pag-asa at sa aming mga kasalukuyan na presensya o mga sitwasyon namin na maganda ang aming mga kaloob nyo, Panginoon, at kami po ay nandito na lahat sa Zoom meeting na ito ng anak. At i-bless mo, Panginoon, palain mo si Brother Benny na siya ang magbibigay ng pangaral at mga salita nyo, Panginoon. Bigyan nyo po siya ng katalinuhan at mga magandang karanasan sa kanyang mga pagbabahagi sa mga salita mo, Panginoon. Pagpalain mo din, Panginoon, ang mga kasamahan namin na sa programang ito na sana kung saan sila, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng magandang pagkakataon na sila ay mag-attend din ng mga salita mo. At ganoon din, Panginoon, pagpalain mo ang mga participants sa araw na ito at kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. At kami po ay nagpapasalamat and thank you, Lord, for answering and hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you so much, Ate Nisita. And of course, ayan po, bigay na po natin kay Sister Ampi. Ay, favorite song ko. In my darkness, Jesus found me, touched my eyes and made me see. Ropes and chains that long had bound me, gave me life and liberty. Oh, glorious love that Christ my Lord divine, that made him stoop to save a soul like mine. Through my days and then in heaven above, my soul will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. Oh, amazing truth to ponder. He whom angel hosts attend, Lord of
Thank you so much, Sister Ampi. Batiin ko muna po yung humabol. Nandiyan po si Ate Nida Cruz. Ngayong tanghali na to, ang ating pong tagapagsalita ay magbibigay ng mensahe na tiyak na kapupulutan ng aral at gabay na makakatulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Sa pagkakataong ito, mas lalo nating kailangan ng mga salita ng Diyos na magsisilbing ilaw sa ating pong landas. Ibigay ko na po sa ating pong speaker ngayong tanghali na to, Brother Benny Pelomeno. Kuya Benny. Nakamute ka. So, salamat ng marami sa Panginoon at sa inyong lahat. Salamat, Sister Ampi, sa iyong magandang awit. At ngayon ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral at ang ating napupusuang mga pag-aaral sa panahon ngayon ay ang mga aklat ng mga hula, Apokalipsis. Bihira tayong makarinig at makapag-aral nito. Dahil minsan ay may kahirapan itong intindihin, subalit sa ating mga series, ito ay isang magandang pagkakataon para mabigyan ng liwanag ang ilang bagay na hindi pa natin naunawaan. Ating tinalakay sa nakaraan ang tungkol sa 7 churches at doon ay nakita natin ang mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon. Punong-puno ng hiwaga, punong-puno ng supernatural. Pero ang lahat ng pinag-uusapan doon ay isang paghuhubog ng banal na espiritu sa karakter ng lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Just imagine mga kapatid, that was 2,000 years ago nang isulat at ipakita ng Panginoong Jesus kay Juan ang mga nangyari sa panahon nila at mga panahong darating sa buhay nila. At sa buhay naman natin ngayon, babalik tayo tanaw sa karnasang yaon at hindi natatapos diyan sapagkat tayo ay nag-aaral ayon sa sinasabi ng Apokalipsis sa kasalukuyan. At yung ating future mga kapatid, hindi na masyadong malayo. Hindi malayo. Malapit na ang ating future. Para bagang sa isang araw pagising mo, ay nasa labi na tayo ng katapusan ng sanlibutan. At sa takbo ng ating mundo ay hindi man magsalita ang iba o hindi man sa mga pakinig, pero mga kapatid, ang mga pangyayari ay higit sa mga malalakas na salita. Yung mga banta sa buhay, banta ng kalamidad, banta ng kamatayan, banta ng kagutuman, lahat ng kapahamakan na yan. Ang tawag natin dyan mga kapatid ay krisis. Sa gitna ng mga krisis mga kapatid, ay mas magkakaroon ng problema kung meron tayong krisis spiritual. Yan ngayon ang dahilan kung bakit survival ang salitang ginagamit natin. Survival sapagkat para bagang kanya-kanyang punta doon sa ating mithiin. Ang salita ng Panginoon, itatak natin sa ating utak mga kapatid, ay katulad ng isang bagay na inaabot natin at hinahawakan na kung tayo ay makabibitaw, mga kapatid, malalaglag tayo at mapapahamak. So, ginamit natin yung salitang survival ang mga Kristiyano sa panahon ngayon. At particular, tayo bilang Seventh-day Adventist, meron tayong tinatawag na special na organization, special na samahan, na tatanging panahong dapat huwag aksayahin. Kaya nga mga kapatid, in the last generation, lagi nating dinidiin, in the last generation, dapat makapag-produce ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagtugon ng isang pananampalataya, isang tapat ng mga mandirigma. Ibig sabihin mga kapatid, isang tapat na iniuugnay ang kanyang pananampalataya palagi sa kalooban ng Panginoon. Dapat talaga nakafocus tayo doon. Tulad tayo ng nuts and bolts, hindi pwedeng maghihiwalay. Kinakailangan palaging nakaugnay tayo sa Panginoon. At yan naman ang madalas nating napapakinggan. Subalit, hindi na pag-uunawa anong ibig sabihin ng laging may ugnayan sa Panginoon. Now, sa pagpapatuloy mga kapatid, bago natin basahin ang ilang mga pangungusap dito sa aklat ng Apokalipsis, ay nais nating sariwain ang tungkol sa
Sapagkat magkasunod ito, chapter 3, katapusan ng pagkapaliwanag ng 7 iglesia, sinundan ng chapter 4 para ipakita ang sangkalangitan at ang gawain ng Diyos. Actually, yan chapter 4 and chapter 5 halos pareho ng sinasabi, pero sa bawat teksto niyan, mga kapatid, ay meron pong mga mahalagang punto na pinupunto sa buhay natin sa panahon ngayon. Sa makatuwid, bago tayo pumasok sa chapter 6, yan yung sinasabi nating the four horsemen. Bago ulit tayo dalhin sa isang nakakikilabot na tanawin, kinakailangang ihanda muna tayo sa isang magandang bulwagan ng langit. Basahin natin ang versikulo 1. Ano ang sabi rito? Revelation chapter 4, verse 1. Basahin ko sa English ha. Sabi rito, after these things, I look and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, come up here, and I will show you things which must take place after this. Mga kapatid, yung introduction ng binabasa natin yung chapter 4 verse 1 ay pagtuunan natin ng pansin. Marahil dito lang tayo muna iikot, mga kapatid. At yung mga susunod na yan, halos kapareho din lang na sinasabi bago tayo dumating sa susunod na mga series, dapat maunawaan muna natin. Isang tinatawag na mind setting o kaya preparation ng mga bagay na magsisidating. Kinakailangang maipahayag ang mga pahayag tungkol dito sa chapter 4 kung saan, pansinin niyo, sinasabi rito, pagkatapos ng mga bagay na ito, sabi rito, ako ay tumingin at narito. Pansinin po ninyo mga kapatid ito. A door standing open in heaven. Alam niyo may kahulugan to eh. Yung salitang bukas ang langit. Ano kaya ibig sabihin nito? Minsan meron tayong mga kataga na ginagamit, mga words. Magbukas nawa ang langit. Di ba? Meron tayong mga ganyang mga pahayag. Lalo na kapag gumagamit tayo ng mga salitang nanunuyo tayo. Buksan mo ang iyong puso, buksan mo ang pintuan. Di ba? Kung sarado ang pintuan sa iyo sa araw na ito, maghintay ka, merong pintong magbubukas para sa iyo. Di ba? Napapansin niyo yan? Now, ang pag-uusapan natin dito ay isang bagay na nakapananabik. Just concentrate lang tayo mga kapatid na para bagang naglalakbay tayo patungo doon sa karanasan ni Juan kung saan ang sabi sa kanya ng Panginoon, behold, nakita ko ang bukas na pintuan ng langit at ang sabi, pumarinig ka, may ipakikita ako sa iyo. Mga kapatid, ganito. Diba merong mga tao na pagising niya, sabi niya na naginip ako, nakarating ako sa langit, di ba? Meron pa mga karanasan na nakita ko si San Pedro, pagdating doon sa gate ng langit, pinabalik niya ako kasi hindi pa raw ako karapat-dapat. Kaya bumalik naman siya tapos nagising siya. So, hanggang ngayon, merong mga kaisipan na pinapag-aralan yung mga ganong kwento. Kung bakit ang dami-dami ganong kwento. Ang sabi ng mga eksperto, siguro psychologically may problema. Bakit napaka-uniform ng kwento ng isa, kwento ng pangalawa, at sa bawat henerasyon, may iisang kwento na sinasabi, nakita ko si San Pedro. Napansin niyo mga kapatid? Kaya nauso yung salitang si San Pedro eh. At doon sa langit pinapauwi siya. Bakit kaya? Saan kaya galing yan? Ngayon, huwag nyo na siya sa atin masyado. Kung merong mga view, ang ilang mga eksperto, ang ilang mga theologian, maaaring galing sa Diyos, maaaring galing lamang sa takbo ng pag-iisip, mahiwagang kaisipan, o kaya bunga ng naunang narinig at nagmamanifest sa mga ganong pagkakataon. Minsan nga pagka nagising, nauuhaw ako. Bumaba ako rito, painom muna, ikukwento ko, nakita ko si San Pedro.
Meron pa ng isa, nakita ko si kamatayan may hawak na malaking tinidor. Now, ganito mga kapatid. Sa makatuwid, merong isang kaisipan na bumabango na ang utak pala natin, itong struktura ng pagkakagawa ng Diyos dito, nakaugnay sa makalangit na bagay. Sapagkat Diyos ang gumawa ng ating pag-iisip, lahat ng struktura, physical natin, mental, yung brain, gawa ng Panginoon. Kung ano man mga kapatid ang sinasabi tungkol doon, at merong iba't ibang view, isang bagay lamang ang pwede nating sabihin. Ano mang bagay na hindi pa abot ang ating kaisipan, 29 ng Deuteronomy, at ang sabi doon, it belongs to God. Ngunit, dito sa ating pag-aaral, ay talagang it belongs to God sapagkat literal na nakausap ni Juan ang kanyang Panginoon, ang Panginoong Jesus. Kaya ang tawag dito sa aklat ng Apokalipsis ay the revelation of Jesus Christ. Now, bago natin bigyan ng pansin yung versikulo 1 na binabasa natin, tandaan natin na ang pagkakasulat ng aklat ng Apokalipsis ay by kaya may kapitulo, may bersikulo, ito ay parang isang nobela na tuloy-tuloy sa kanyang istorya. Alam natin na mayroong napakalaking mensahe ang Diyos sa 7 iglesia. At sa kahuli-huli ay lalong ipinakita kung gaano kaganda ang panawagan ng Diyos para sa Laodicean Church. Kung saan ay tumutuktok ang Panginoon, kinakailangan buksan, at ang Panginoon ay papasok sa ating puso, may kinalaman sa ating pananampalataya, may kinalaman sa pagsisisi, may kinalaman sa kaligtasan, lalo't higit mga kapatid, may kinalaman sa ating character building. Now, tingnan natin mga kapatid. Tayo ngayon ay nabubuhay sa last generation. Wala nang susunod pagkatapos nito. Wala nang ika-8 iglesia pagkatapos ng ika-7 iglesia. Ngayon, dinadala naman tayo sa isang tanawin, pupunta muna tayo sa langit. Dahil yan ang imbitasyon ng ating Panginoon. Ngayon, kung pupunta tayo sa langit mga kapatid at harap sa Panginoon at sabi ng ating Panginoon, tara, halika dito, sumampa ka, may pakikita ko sa iyo. Tanong dito, ganito. Kung may kasalanan ka kaya kapatid, na iniingatan, iimbitahan ka ba ng Diyos na tumungtong ka kahit sa isang baitang na hagdanan papuntang langit, samantalang ang langit ay nakabukas pa? Pasinin niyo yan mga kapatid. Sa makatuwid, kung ang pangako ng mensahe ng 7 iglesia na may kinalaman na lagi sinasabing magtapat ka hanggang sa huli at ibibigay ko sa iyo ang regalo ko na putong ng buhay. Anong klaseng karakter meron tayo? Dapat anong karakter meron tayo? Now, ganito mga kapatid. Balikan natin yung teksto ha. Kailangan ng Diyos na sa huling henerasyon, mayroong kagaya ninyo at kagaya ko na magtatanggol sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay na katulad ng kay Kristo, na sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Kasi ang obedience, ito ay kondisyon ng Diyos para magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pagsunod mo hindi makapagliligtas, pero ito'y isang kondisyon para magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Now, habang naroon ang ating kaisipan, and that is biblical, mga kapatid, bigyan natin ng pansin ang isang eksena nang sabihin ng Panginoon at nabuksan at nakita ko. Behold, sabi rito, a door standing open in heaven. Mga kapatid, ito po ay mensahe sa iglesia kung saan ipinapakita ni Juan na nakabukas pa ang pintuan ng awa. Iyan ang ibig sabihin niyan mga kapatid. Now, ay tutuloy ko yung basa. And the first voice which I heard was like a trumpet. Nakarinig ka na ba mga kapatid ng boses na parang trompeta? Kung magkaminsan, meron salitang ganito mga Pilipino. Habang umaawit ka, parang dinuduyan mo ako. Di ba meron magandang boses habang umaawit? Sister Amping, sarap pakinggan Kasi habang umaawit siya, parang dinuduyan ka.
Merong mga magagaling umawit, pero may iba't ibang katangian sila. Naalala niyo mga kapatid, na kapag ang isang tao ay umaawit, lalo yung awit na yun ay naging popular. Katulad sa panahon ngayon, masingit ko lang. Meron akong pinapakinggan palaging awit na kapag napakinggan ko siya, ayaw ko nang ah, patayin habang nakikinig ako sa magandang awit. Yung isa sa mga panelist sa clown competition sa Itbulaga, kilala ninyo? Sinusundan niyo ba yan? Si Ruel Carino, sa yung isa si Elvis Presley. Yung Ruel Carino ay ginagaya niya si Matt Monroe. Ginagamit ko lang itong illustration mga kapatid. Sa tuwing naririnig ko yung batang yan, 14-year-old, gayang-gaya niya yung boses ni Matt Monroe. Everybody, buong mundo, pinupuri siya. Na habang kumakanta siya, sabi nga nung mga komento, hindi niya ginagaya si Matt Monroe, kundi si Matt Monroe, dinala niya sa pakinig ng mga tao. Now, ganito mga kapatid. Masarap bang pakinggan yung tinig ng Panginoon? At sasabihin sa iyo, halika, sumampa ka dito. May ipapakita ako sa iyo. Balik tayo sa tanong. Paano ako makakasampa dyan? Kung ako'y may kasalanan, sa baba pa lang hindi na pwede. Balik tayo sa kaisipan ng panahon ng paglilingkod ng mga saserdote sa santuario. Kapag may kasalanan, anong nangyayari? Instant patay. Hindi pwedeng pumasok doon ang sinumang may kapintasan o kasalanan na inaalagaan. Kaya nga pati yung mga tupa o mga hayop na inihahandog, pinipiling mabuti bago ihandog, walang kapintasan. Now, dito dinadala tayo mga kapatid ng aklat ng Apokalipsis sapagkat ito'y panghuling pabalita na hindi niya tayo iniiwan sa isang madilim na lugar. Manapa, dinadala niya tayo sa isang leksyon at sa isang pagdidiin na dapat tayo ay mabuhay na may kasakdalan, 100% pure. 100% na pure pa. Yung pure nga, 100% na yun. So dinadagdagan lamang natin ang mga salita upang makilos ang ating puso. Now, tinan nyo ha, yung unang boses ang wika rito na kanyang narinig ay tulad ng trompeta na nagsasalita. Bakit trompeta? Bakit hindi kagaya ng mga awit na wow, ang sarap pakinggan? Bakit trompeta? Yung trompeta mga kapatid, panggising yan. Pag ginamit ng trompeta, ibig sabihin may kinalaman sa katapusan ng isang pagkakataon. Kasi panghuli na nga yung trompeta nagsalita with me saying, come up here. Kung trompeta, ibig sabihin, urgent. Bakit urgent ang pagsampa sa langit? Hanggat bukas, mga kapatid. And I will show you the things which must take place after this. Naranasan mo kayang managinip pag-gising mo? Sasabihin mo sa pamilya mo na naginip ka, nakarating ka sa langit. Merong mga bagay na sinabi sa iyo ang Diyos, kung Diyos man yan, na mangyayari pagkatapos ng araw na ito. Mga kapatid, di na natin kailangan yan na magkaroon ng ganong karanasan. Bakit po? Itong binabasa natin, ito na yan. Huwag na natin kunin para sa atin, kundi ito ay kinukuha ng Diyos para dalhin sa atin na ito na mismo ang ating susundan. Ipakikita ko sa iyo ang mangyayari na mabilis mangyayari pagkatapos ng mga araw na ito. Kapatid, ganito. Sa aklat ni Doug Batchelor, meron siyang magandang pahayag dito. At ayon sa disenyo ng pagkakalahad nito ay ganito. Okay ha? Tayo ay nasa Revelation chapter 4 at magkakaroon din tayo ng mga idea tungkol sa sinasabi ng buong kapitulo. Ibig sabihin, hanggang chapter 5, inilalahad sa atin ang larawan ng langit na punong-puno ng kaluwalhatian ng Panginoon. Yan naman ang ating goal, makarating tayo sa langit. Now, sabi rito, imagine, sabi ni Doug Batchelor, imagine the chance to have glimpse into heaven for a moment. Pwede ba yan? Naalala niyo si Ellen White nakarating sa langit.
Pero several times meron siya mga sulat. Pero ang gusto niya pinangarap, si Kristo makaharap niya na mukhaan. Pinagbigyan siya at nakarating siya, pero merong mga kondisyon, mga prerequisites. Ano mga kondisyon? Kaya pag akit mo, alisin mo yung backpack mo, kung meron man mga bag, umakit ka nag-iisa. Nakarating siya doon. Ikinuwento niya, nakita niya si Jesus, ang mukha niya ay mamula-mula, mabolo, kung tawagin sa wikang Tagalog. Kayo nga mga kapatid, kaya nyo kayang pagmasdan ang Panginoon kung magpapakita sa inyo? What a privilege. Sabi ko nga mga kapatid, sapat na ito yung kay Ellen White, sapat na. Itong karanasan ni Juan, sapat na para sa atin. Natulad nating umaakit na rin sa langit. Nagpapakita ng mga bagay na kung ano mangyayari after this. Pero alam niyo mga kapatid, ganito. Ituloy ko yung kwento tungkol kay Ellen White. Binigyan siya ng Panginoon ng green cord. Green cord. Kaya nauso po yan eh. Yung salitang green cord. Kanyang isusuot yon sa kamay at yung green cord na yon mga kapatid o sa kanyang baywang, whatever, kung saan man. Humihigpit yan. Sabi sa kanya ng Panginoon, isuot mo ito. Pag nag-aalinlangan ka sa pananampalataya mo, hihigpit yan to remind you na sa aking galing yung green cord na yan. Luluwag lamang yan kung muli magbubukas ang pananampalataya mo. Pag-uusapan pala natin dito mga kapatid ang tungkol sa pananampalataya. Now, ilan tayo dito at ilang uring pananampalataya meron tayo? Kung ang pananampalataya mo, i-gauge natin 1 to 10, meron 10, merong 9, merong 1. Sinong ligtas dyan? Alam nyo ba ang magandang balita? From 1 to 10, ligtas. Pero mapapahamak, alin? Kung ang pananampalataya niya ay 1, ngunit wala sa progreso at stagnant siya, marahil mga kapatid, may kalalagyan tayo ng mga judgment ng Diyos o salita ng Diyos. Hanggat may panahon, hanggat bukas pa ang langit, hindi tayo pwedeng humatol sa kanino man. At tayo rin ay patuloy na mayroong pag-asa hanggang sa ito ay lumago. Kaya anong uri ng pananampalataya na pagdating ni Kristo ay darating siya na dadatnan tayong may pananampalataya. Tingnan niyo mga kapatid ha, nakafocus tayo ngayon sa future. At ang future, ulitin ko, ay naroon na tayo malapit sa labi. Kaunti na lang kasi itong mga panahon ito mga kapatid, kitang-kita na natin yung mga pangyayari. Kung kayo ay nakinig sa akin kagabi, alam ko nakakita ako ng mga kasamahan natin. Pero doon sa hindi, maaaring i-relate natin o i-relay natin ang ilang mga punto regarding dito sa ating tinatawag na the last day event at kung ano mang nangyayari sa mga huling panahon. Now, tignan natin ha. Ang sabi dito ng komento ni Doug Bachelor, maganda no, bigyan natin ng pansin. What a privilege. Ang gandang pribilehiyo, makarating ka sa langit. Ang pagkakabukas ika ng langit ay katulad din ng pagbubukas ng most holy place kung saan si Kristo naroroon pa sa most holy place. Mga kapatid, tandaan natin ang aklat ng Apokalipsis. Sa bawat kapitulo, hindi nawawalang eksena ng langit kung saan tinatawag itong santuaryo. Kaya ang buong aklat na ito, maging ang aklat ng Daniel, ay pangunahin ang santuaryong ipinagawa ng Panginoon kay Moses. At ngayon ay dinadala tayo doon sa makalangit na larawan, santuaryo. Alam mo, mayroong pahiwatig sa atin. Kapag hindi tayo naghuhukay ng mga bagay tungkol sa doktrina ng santuaryo, para tayo naghuhukay ng kayamanan. Habang naghuhukay tayo at tayo nararagdagan ng kaalaman at nagsara ang pintuan ng awa, mga kapatid, may malaking pag-asang makapapasok tayo sa bagong Jerusalem na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kung ikaw mga kapatid ay palubog kahit mayroong kaalaman niyan, o kaya ikaw ay tumigil at ikaw ay nawindang sa isang pagkakataon at nakapakinig ka ng ibang aral, mga kapatid, ang sabi ni Ellen White, hindi sila makatatagal kapag dumating ang final crisis. Kaya pag-aralan natin ito.
lalo ang doktrina tungkol sa santuario. Daniel and Revelation na aklat, hindi nawawala ang sentro ng usapan at ng pinaka-headquarters ng Diyos sa tao, walang iba kundi ang santuario. Ito ang makikita natin sa aklat ng mga hula. Kaya nga sabi ni Pedro, mayroon tayong tiyak na salita ng hula. We have a sure word of prophecy. Bakit? Pag sinabing you have a sure word of prophecy, para kang merong isang sasakyan na kahit hindi mo imanobela, nakasakay na ba kayo sa sasakyang kahit hindi ginagalawang manobela? Ako nakasakay na dyan sa Amerika. Binitiwan ng driver yung kanyang manobela. Sabi ko, baka mapangkata. Hindi, automatic yan. O hindi ba, meron pang mga sasakyan dyan sa Amerika na wala ng driver pero dadalhin ka kung saan mo gusto. Sabihin mo lang kung saan ka iyahatid ka. Ngayon mga kapatid, ito ngayon na sitwasyon natin. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa langit ay patuloy na pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos. Huwag tayong bibitaw hindi lang basta sa isang paksa. Palalaguin pa ito ng banal na espiritu. Depende kung kaano ka kasabik at yung iyong desire na mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya ito yung tanong may desire ka ba sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Yung minsan ba, babangon ka, tika muna, may nalimutan akong ilista. Sandali lang, may nalimutan ako, ilalagay ko dito. Maganda yung naisip mo, may naisip kang sagot, o kaya isi-sermon mo, o kaya isi-share mo kahit kanino. Ibibigay ng Panginoon yan sa'yo. James 1:5, kung kulang kayo ng karunungan, ibibigay sa'yo. Mga kapatid, kapag nasa estado na kayo, na nagsasaliksik kayo ng isang bagay, mga kapatid, hawakan nyo ng mabuti at nananabik na kayo. May pagkauhaw na kayo sa salita ng Diyos na kinakain mo at iniinom mo araw-araw. Kaya nga ang sabi rito mga kapatid, sabi nga rito, pag dumating yung krisis, makatatayo tayo. Balikan uli natin yung magagandang salita. Juan, anak kita, isa kang alipin. Pag sinabing alipin, kahit siyang kadalhin, sumampa ka dito sa langit, may ipakikita ko sa iyo tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Ngayon nga, parang nakasampa na rin tayo sa langit. Bakit? Sinusundan natin si Juan. Tinandun na rin tayo. Ano pa bang hinahanap ninyo? Di ba? Binasa mo yung Spirit of Prophecy, parang naroon ka na rin. Pag-aralan mo ang doktrina ng santuario, parang naroon ka na rin. Tingnan mo ang comment ni Doug Bachelor. What a privilege. What a privilege. The Bible records several individuals who have such an opportunity. Number 1, Esteban. Binabato si Esteban. Ang nanguna pa nga na magbato sa kanya si Saulo na naging Apostol Pablo. Ano ang sabi ni Esteban? Nakita ko si Kristo pumasok sa banal na dako. Umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Pag sinabing kanan ng luklukan, tandaan ninyo mga kapatid, santuario ito. Pag sinabing kanan, ibig sabihin ay nasa safe na lugar. Hindi ka mawiwindang, hindi ka matitinag. Kaya si David, nung marami siyang problema, hinahabol siya ng kaaway, sinisiraan siya ng mga tao, Panginoon, sinisigurado ko, ako'y nasa iyong mga kamay, iligtas mo ako, ilagay mo ako sa iyong kanan. Kaya yung kanan na yan, mga kapatid, may kinalaman niya sa simple illustration. Ang pinaka madalas mong ginagamit, right-handed ka, kaya kanan. Sa malawak na karunungan at kahulugan, ito'y may kinalaman sa safe ka, kapatid, anuman ang mangyari. Alam mo, kapag dumating na yung time na yon, nasa kaliwat kanan mo, parang wala kang nakikita, emptiness. Pero mga kapatid, nasubukan ninyo na ang Panginoon ay kasama mo, hindi ka matatakot. Kaya meron mga tao kahit nag-iisa, walang takot. Bakit? May pananampalataya siya. Ituloy natin ang komento. Si Esteban, sabi niya, he looked up and beheld Christ at the right hand of God. Tandaan natin, sabi naman dito, while Paul was caught up to the third heaven. Naalala niyo mga kapatid, si Apostle Pablo, sabi niya, ako'y kinuha ng Panginoon hanggang sa ikatlong langit. Bakit? Paano siya na-convert? Ay nabuksan din ang langit ay. Pagkatapos ay binulag siya.
Panginoon, sino ka ba? Ako yung Panginoong Jesus na inuusig mo. Doon ang pasimula. Pero si Apostol Pablo, mula nang makilala ng Panginoon yung kanyang sinseridad, inilagay sa tamang daan at siya'y nabuhay na kasama si Kristo. Hanggang ang sabi niya, nakarating ako sa ikatlong langit. Ano pa? Though he wasn't certain whether this was a vision or reality, nasa Acts 7:35 o Acts 7:55, babasa natin, 2 Corinthians 12:2, dinala ako doon sa ikatlong langit. Ano pa? Si Enoch saka si Elijah. Isang katunayan, kapatid, na sila ay naroroon sa langit, na hindi nakaranas ng kamatayan. Mas matindi ito. Si Enoch saka si Elijah, dinala sa langit na hindi nakaranas ng kamatayan. Apostol Pablo, dinala sa langit pagkatapos namatay siya. Mga kapatid, sa puntong ito yung larawan. Bakit may mga ganyang halimbawa o pangyayari? Isa lang. Pag dumating si Jesus at dinatnang kang buhay, nagtatapat, dadaling ka sa langit na bayan. Kung ang tao ay namatay kay Kristo, pagdating ni Kristo, bubuhayin siyang maguli. So yun ang mensahe. Sa makatuwid, mga kapatid, itong aklat ng Apokalipsis, dinadala po tayo sa isang panatag na kaisipan. Now, when Jesus comes, kinakailangan maging handa tayo. Now, tingnan natin kasi ang pinapag-aralan natin kasaysayan at mga komento dito sa prophecy. Sabi dito ni Doug Batchelor. Kasi binabasa ko itong mga sulat ni Doug Batchelor, ang gaganda, kaya sinishare ko sa atin. John here, in a vision, sa kanyang pangitain, he was raptured up to heaven. Dinala siya sa langit. Pinakita sa kanya, and behold, the heavenly things. Ano sabi ni Ellen White? Pagbaba niya, parang ayoko nang magising. Ang ganda sa langit. Nakita ko si Enoch. Nakita ko yung mga tao doon. Perfect sila. Walang kapintasan physically. Natural, pati spiritual. Tinanong niya, bakit nananatili kayong ganyan? Kami sa lupa malungkot. Ay hindi kami kumakain na ipinagbabawal ng Panginoon na huwag namin kakainin. Sinusunod namin ito. Malamang nagpasuroy-suroy si Satanas diyan. Kung bakit itong si Eva at si Adan ay bumigay. Nangihinayang ba kayo? Ay, syempre naman. Pero mga kapatid, ang magandang balita, may kaligtasan at may ibabalik. Simple lang, whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Ang ganda, no? So, sa pamamagitan nito, tinan niyo mga kapatid, tama yung sinasabi ni Doug Batchelor. Sabi rito, while this door represent a door into heaven, the following scenes reveal that it is also a door into the heavenly sanctuary in the most holy place. Educate ulit tayo mga kapatid. Si Kristo ay nasa most holy place. Sabi rito, with God's throne and the lamps of fire burning inside. Ipinakita rin pala doon mga kapatid na tinatawag na burning lamp, yung 7 candlestick. Ito ngayon ang nagre-represent mga kapatid, dito sa lupa, lahat meron tayong 7 kandelero. Ang tanong mga kapatid, lagi ba itong nagniningas o paminsan namamatay pero sinisindihan mo agad? Kung magtuloy-tuloy ang pagpatay nito mga kapatid, mahirap. Kaya, opo, may kinalaman ito ng relasyon natin sa Panginoon. Now, tingnan natin sa usapin ng last generation theology, lagi na lang may pag-uusap tungkol sa mga pagtatalo tungkol sa mali ang sinasabi ng LGT. Siyempre, hindi naman papayag ang LGT. Nagkakaroon na ng dalawang grupo ngayon. Hindi man natin gusto yan, pero dumarating tayo sa punto na kinakailangan linawin pag kami nagtatanong. Pero ito nakita ko mga kapatid. Sa mga aralin na yan, mga diskusyon na yan, kung meron man division among sa Adventism, may dalawang bagay ako nakikita. Una, yung absolute perfection sa kaya tinatawag na relative perfect. Tandaan niyo mga kapatid. Pag sinabing, masusunod mo ba yung utos ng Diyos? Masusunod mo ba yung kabanalan ni Kristo?
Tapos meron pang tanong, kaya ba at itinuturo ninyo yung salitang absolute perfection? Ito yung sagot natin mga kapatid ho. Huwag ho tayong malilito. Yung absolute perfection, si Kristo lang yon from birth to the cross. Walang kasalanan. Ikalawa, maaaring ikapit natin ang salitang absolute perfection tungkol doon sa kalagayan mismo ni Kristo, Diyos na nagkatawan tao, nung siya ay maging tao, ay talagang, siyempre, siya ay nasa sinful nature. Pero yung pagiging Diyos niya, yung kasakdalan ng kanyang deity, yung kanyang sitwasyon bilang Diyos anak na makapangyarihan din Diyos, tulad ng Ama sa kalangitan, na siya ay sakdal sa kadiyusan. Kung yun ang kahulugan para sa absolute perfection, ay hindi po natin magagawa yan. Ang magagawa lamang natin ay yung tinatawag na relative perfect o relative perfection. Alin po yun? Pag sinabing relative, relationship. Yung relasyon natin sa Panginoon magiging perfect at tayo ay sumusunod. Pero pag kami nagtanong, ikaw ba, perfect ka na ba ngayon? Sakdal ka na ba ngayon? Ang sagot natin, hopefully. Pag pinipilit, ano sa palagay mo? Hindi pwede kasi pag ako tumingin sa sarili ko, iba pananaw ko. Si Kristo ang titingin sa akin. Diyos ang titingin sa akin kung ako ay perfect o sakdal o whatever. Hindi mo pwedeng i-claim, ako'y banal, ako'y nakakasunod sa utos ng Diyos, ako ay perfect. Hindi mo pwedeng i-claim yan. Pagdating pa lang sa langit, pwede mong i-claim yan. At kung talagang sigurado ka na sapagkat, sabi sa Mateo 5:17-19, ang sino mang sumusunod sa kaliit-liitang mga utos na ito ay tatawaging dakila. Ayun na yun. Sa kaharian ng langit. Kaya ang tanong, ligtas ka na ba? Hopefully. Ligtas ka na ba kung matyaga mong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo? Unang Korinto 15:2. So dapat nagpapakumbaba tayo. Yung perfection mga kapatid, we are looking forward to perfection. Huwag tayong madadaya ng mga pagsagot sa mga ganong salita na hamon. Hindi po. Lagi lamang natin pagmasdan ng ating Panginoon Kristo para lumakad tayo na kasama ng ating Panginoon. Now, tignan nyo ha. Both Elijah and Enoch were recorded to have been taken up to the heaven bodily without seeing death. Sabi rito, pinakita kay Juan, alin? Ang banal na santuario, ang luklukan ng awa, ang kabanal-banalang dako. Ito ay pinakikita kung papaano merong lampstand, fire burning. Ito ang ating buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sabi nga rito, praise God, we have a record that we, by faith, may also have a look at the workings of God in heaven while we are, sabi rito, yet on the earth. Now, minsan nagkakaroon tayo ng agam-agam na makakalakad kaya tayo na banal, ma-produce kaya natin ang ating buhay na kagaya ni Kristo sa mundong ito na punong-puno ng kadiliman. Naku, lagi sinasabi ng mga tao, kasasamba mo nga lang, paglabas mo, may kaaway ka. Kababasa mo lang ng Biblia, kawaworship mo lang, paglabas mo, nagkasala yung mata mo. O hindi ba? Katatapos mo lang magsamba, maghapon ka sa simbahan, sarap na sarap ka, punong-puno ka pa ng mga paglilingkod, kompleto ikapo mo sa mga offering mo, maya-maya ng konti, meron kang kaalit, hingi ka na naman ng tawad. Parang nagsasawa na yung mga Kristiyano sa punto na yan. Pero mga kapatid, ito po'y bahagi ng ating pakikipagpunyagi, pakikipaglaban. Tulad ng apoy sa kandelero, minsan lumalaki, minsan lumiliit, wag lamang siyang mamatay at manatili siya sapagkat mamamatay lamang yan kapag wala ng langis. Yung langis ay kumakatawan sa banal na espiritu. Kaya kung meron tayong pakikipagpunyagi, hindi sa ating sarili kapatid, kundi sa kapangyarihan na nagligtas sa atin, na nagpakita sa atin na siya ay unang umibig sa atin. Pakinggan niyo ito mga kapatid. Sabi rito, while prophecy most reveals to us events that will take place on the earth, the book of Revelation has a greater role in that, has a greater role, sabi rito. May malaking gawain ang aklat ng Apokalipsis sa buhay natin.
That reveals to us the working of Christ on our behalf in heaven. Mga kapatid, ang ginagawa ni Kristo ganito. Kumbaga sa kwarto, linis siya ng linis ng kwarto. Ito yung mga kalat natin. At ang kwartong yun, mga kapatid, ay nasa final room in the most holy place. Tandaan natin, tapos na siya sa holy place, andun na siya sa most holy place. Kaya ang sabi doon sa doktrina, sa Biblia 8:14 ng Daniel, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Si Kristo naglilinis. Pause a moment, mga kapatid. Hindi ba tayo nahihiya na si Kristo walis nang walis doon sa kwarto ng ating dumi? Matatapos din yan, ang tawag dyan ay close of probation. Matatapos din, meron din final cleaning. Kaya kung merong kumakalat na balita dyan, nakakalungkot, na wala daw close of probation na magaganap. Kumbaga si Kristo laging maglilinis ng sanctuary? No! May panahon ng katapusan. Kaya nga sabi, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Pasisimulan niya, natural, matatapos. O tignan nyo rito mga kapatid sa comment ng mahuhusay natin mga theologian. Ang sabi rito, the curtain has been pulled back to give us a glimpse of Jesus caring for His church throughout history. And now the veil is once again being pulled back to bring to view more heavenly events for human eyes to behold. Mga kapatid, time will come. Time will come. Paglabas ni Kristo, isasara niya yung kortina doon sa most holy place. Tapos na siya maglinis. Yun yung close of probation. Mga kapatid, natatakot ba kayo pag pinag-uusapan yung close of probation? O nasasabi kayo sa isang sandali na kapag si Kristo ay natapos na ng paglilinis at sinara niya na yung sanctuary sa langit, mga kapatid, hindi ba tayo nananabik na gusto ko nang makita si Kristo ng face to face? Ganda naman mga kapatid. Nananabik ba kayo na makita si Kristo ng face to face? At makita naman natin yung mga taong naligtas? Tapos aalamin din natin, naligtas kaya yung long lost friend ko? Kamag-anak ko, nasan kaya yun? Pero you have nothing to worry mga kapatid. Kahit 7 days from earth, papunta sa New Jerusalem, maglalakbay tayo sa buong kalawakan. Imagine, 7 araw lang yan na literal. Mababasa natin yan sa chapter 8 ng Aklat ng Apokalipsis, versikulo 1. Great fellowship yun, kumustahan tayo. Pero sa oras na yan, mga kapatid, ayon sa 1 Corinto 15:50, in the twinkling of an eye, binago na tayo. Kasi hindi tayo pwedeng maglakbay sa kalawakan, aagawin tayo ng kanya-kanyang gravity ng iba't ibang planeta, sasabog tayo. Kaya maraming sumasabog sa kalawakan, may mga meteors na lumalaglag dito sa lupa. Pero kinakailangan, in the twinkling of an eye, we shall be changed. Tanong, kung doon tayo babaguhin, dapat dito pa lang sa lupa, bagong buhay na tayo. Sarap-sarap nga ng mabait bakit ba ayaw ninyo? Ang daming nagko-comment dyan na hindi daw pwedeng maging sinless, hindi daw pwedeng masunod ang utos. Bakit? Ayaw ba niyang sumunod? Ayaw ba ninyong maging sinless? Pangako ng Panginoon, sumampalataya ka, magiging sinless ka. Ulitin ko rito, ang kortina ika ay inilahad na ni Kristo, kanya nang isinara. At ang sabi rito, ang kanyang iglesia throughout history, and now the veil is once again being pulled back to bring to view more heavenly events. Bago sa final curtain, may isang kortina na bubuksan para makita ang final events. Ito ngayon, nakikita na natin ang final events. Now, tingnan ninyo rito. Yung mga bagay na hindi kayang matanaw ng mata, sa isang kisak mata, babaguhin ng Panginoon. Kaya dito pa lang sa lupa, magbago na tayo. But rather has been actively involved and interested in the humanity since creation. Kita mo yung kalagayan ng tao, kung tutuusin, nakakaawa talaga. Pero binigyan tayo ng pag-asa, binigyan tayo ng solusyon doon sa ating kalagayan. Now, sabi rito, panghuli na. The voice like a trumpet takes us back to Revelation chapter 1, verse 10
to 11. Saan mababasa yan? At ng araw ng Panginoon, nagsalita ang Panginoon sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Thyatira, sa Sardis, sa Philadelphia, di ba? Katapos ay Laodicea. Now, dito makikita yung sabi rito, the voice like a trumpet takes us back to Revelation chapter 1, verse 10 and 11, where it is Christ, the Alpha and the Omega, who has a voice like a trumpet. Ibig sabihin mga kapatid, gigisingin ka. Kapag ang tao ay tuloy-tuloy sa paggawa ng kasalanan, kahit ang trumpeta, basag na yung eardrum mo, hindi mo pa rin napapakinggan. Bakit? May kasalanan kang hindi maiwan-iwanan. O kaya, may kasalanan kang hindi mo alam na kasalanan pala. Dahil hindi mo hinahanap, Panginoon, ako ba'y nasa tamang kalagayan? Siyasatin mo ang aking puso. That is another level of faith. Hindi lang basta, Panginoon, patawarin mo ako kung ano man yung nagawa kong kasalanan. Hindi ganon. Minsan bumibigkas tayo, Panginoon, ano man kasalanan kong nagawa, patawarin mo ako. Pero you must be specific. You must be specific. Mahirap yung hindi mo alam, nagkakasala ka pala. Hindi ka lang makorek kasi baka magalit ka o kaya nahihiya sa'yo. Panginoon, siyasatin mo ang puso ko. O hindi ba sa talata, sa aklat ng Josue, ang Panginoon lamang ang sumisiyasat ng ating puso at ng kaisipan. Kaya sa oras na ito, ganito mga kapatid. Baka ako'y may kasalanan pang ginagawa na akala ko'y tama o kaya hindi ko alam na ito'y mali o kasalanan. Siyasatin nyo rin ang sarili nyo mga kapatid. Paris-paris tayo. Humarap tayo ngayon sa mercy seat. Lumapit tayo sa Panginoon. Panginoon, siyasatin mo ko. Ano pa bang meron dito? Baka sa kabilang banda, hindi lang ako nila masabihan. Pero mga kapatid, kung hindi na talaga tayo sasabihan, kung hindi na talaga tayo sasabihan nila, mga kapatid, magkaroon tayo ng mas malapit na relasyon sa Panginoon. Magdagdag tayo ng mas mataas na level sa relasyon sa Panginoon. Hanggang sa makarating tayo tulad kay Juan. Juan, sumampa ka dito, ipakikita ko, dito ka sa langit, ipakikita ko sa iyo ang mga bagay tungkol sa heavenly things. Pansinin niyo ito. A voice like a trumpet, take us back to Revelation, where Christ and the Alpha and the Omega, who has a voice like a trumpet, His word can raise us up to heaven. Kaya sabi sa Colossus 3, 1 hanggang 3 hanggang 4, siya sa atin yung mga bagay at tignan ninyo mga bagay tungkol sa langit. Dapat ganun, i-level up na natin yung buhay natin mga kapatid. Satisfied na ba kayo sa buhay niyong pananampalataya ngayon? Huwag kayong maniwala sa sarili ninyo. Huwag kayong maniwala dyan. Kailangan natin mag-level up talaga mga kapatid. It is a must. O sabi rito, His word can raise us up to heaven and raise the dead and reveals things that shall come to pass that we might believe in Him. John 14:29. Mga kapatid, level up. Kaya may lifting cries. I-lift na rin natin yung atin. Tapos na tayo dun, dapat makita natin ang guidance. No, mga kapatid, yan ito. Panghuli. Kagabi ko nakinig kayo. Ito pa ulit-ulit ko sinasabi, no? Nagme-meeting tayo palagi. Hindi ko pinapalagpas na laging hindi ipalaala ito sa inyo. Kung nanonood kayo ng CNN, isa-isa na natin ha, nanonood kayo ng Fox News, yung tinatawag natin MSNBC, o di ba? O kaya dyan sa Facebook, i-search niyo mga kapatid yung tinatawag na Advent Ministry, Advent Magazine, etc. Now, ganito mga kapatid. Sa Sunday Law Updates, panghuli ito ha, balita lang ito. Sa Sunday Law Updates mga kapatid, may tanong, Sunday Law na ba? Mga kapatid, kayo ba sasang-ayon sa sasabihin ko na sagot? Na pwede kong sabihin, Sunday Law na. Bakit? Pirmado na eh. Bakit ba iniisip nyo, pipirmahan ni Trump, whosoever? Pipirmahan ng Pope. Hindi pala sila yung pipirma. Ang pipirma si Jonathan Berry. Si Jonathan Berry, mga kapatid, ay principal author of the Sunday Rest recommendation outlined in Project 2025. Sino siya? The US Senate withhold a confirmation hearing for a President Donald Trump nominee for Solicitor of the Department of Labor, no other than Attorney Jonathan Berry,
who has signed, alin? The Sunday law, which is Sunday rest by law. Mga kapatid, uulitin ko, may 3 weeks na napirmahan na. Sasabihin ako sa inyo, ito ngayon ang pinapakalat sa buong mundo. Just yesterday. Ang ganda mga kapatid. Pag hindi ka nag-aaral ng prophecy, pag hindi ka nag-aaral ng Biblia, nako, kaya maraming mawiwindang, maraming maniniwala, mga protestante, mga Kristiyano, iba-iba. At higit sa lahat mga kapatid, ipagkakaisa nila ang relihiyon. Ito ang salita. Mangilin tayo ng linggo. Gawin natin itong pahinga, hindi lamang pang family, kundi ito ay tungkol sa relasyon natin sa Panginoon bilang isang malaking space. Pag meron tayong pangingilin ng araw ng linggo, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi ng sistemang ito, sabi ito ng Amerika, sabi ng simbahang Romano, sabi ng sistema ng mga pangyarihan dito sa lupa. Una sa Amerika, kapag tayo mangingilin at i-observe natin ang Sunday rest by law, ito ang dakilang araw ng Diyos at pagpapalain ang sangkatauhan, ang buong mundo ng maraming literal na pagpapala at espiritual na pagpapala na ang buong mundo magkakaisa sa pag-ibig sa Panginoong Hesus. Kaya ang sabi, tayong lahat ay bumangon, i-grab ang pagkakataon, yakapin natin ang Sunday rest bilang araw ng pagsamba para sa Panginoon natin na tunay na Sabat. Mga kapatid, ang daming naniwala. Baka kayo maniwala din na yung araw ng linggo, Sabat din. Bagamat may Sabat din tayo. Mga kapatid, ito sariwang balita ito. Ito yung paksa ko kagabi. Pakinggan niyo. Sabi rito, ito pa lang si Jonathan Berry. Ang sabi rito, ay he is poised, binabasa ko rito sa aking picture, assume a pivotal role with significant influence over federal labor policy. Oh, ano sabihin ng labor federal policy? Whether we like it or not, mga kapatid, nagpa-progress ito. It's going on in progressive. Sandelo na. Hintayin nyo na lang mga kapatid. Ang pinaka mataas na level nito, malapit na. Federal labor policy, his appointment signals is a deliberate effort to integrate faith, pakinggan nyo, faith-based values into a national labor regulation, particularly through the promotion of Sunday as a communal day of rest. Pangilin talaga pang relihiyon. Ano pa? Panghuli na tayo mga kapatid. Ang sabi rito, as the new solicitor of the U.S. Department, Jonathan Berry, taas ang katungkulan. Ito pala mga kapatid, pagkapapumirma ito, sure. Hindi maaaring hindi. Katulad ng kapangyarihan ng Pope. Pag sinabi niya, ito na yon. Kaya ang sabi rito, Jonathan Berry will serve as the chief legal officer overseeing labor laws, policies, enforcement, and in litigation. He is positioned to reinterpret existing statutes or develop new legal framework that embed Sunday observance into the federal labor. Panghuli talaga. Alam niyo mga kapatid, the whole system of the Roman Catholic Church ay mayroong malaking pakikipag-ugnayan sa batas na ginawa ni Jonathan Berry tungkol sa Sunday Law. Kaya tinawag po siya na Mr. Sunday Law. Ano pa? Lahat ika ng mga matataas na institusyong pangrelihiyon sa Roman Catholicism para i-impose ito bilang Sunday rest o papal Sabbath, mayroong malaking kaugnayan ang panawagang itong ginawa sa pagpirma ni Jonathan Berry sa Sunday Law. Kapatid, bakit ko binabalita ito? Ito rin ba yung sinabi ni Juan, punta ka rito sa langit? Pakikita ko sa iyo, pagkatapos ng araw na ito, ang mangyayari sa mga susunod. Mga kapatid, kinakailangan nating i-level ang ating buhay sa mas mataas pang level in Christ. Huwag tayong maging kampante at siguradong sasabihin natin sa sarili natin, okay na tong faith ko. No.
kinakailangan natin sa progressive. Higit sa lahat mga kapatid, pasiyasat tayo sa puso natin. Hindi natin alam, Diyos lang nakakaalam kung sino tayo, kaya ibibigay natin. Panginoon, ano pa ang nasa puso ko? Ano pa? Na hindi karapat-dapat sa paningin mo. Ikaw lamang at Diyos mo lamang ang mag-uusap niyan mga kapatid. Lagi tayong nakatutok sa salita ng Diyos. Sa bawat events na nangyayari ngayon. Kasi 21, 28 ng aklat ng Lucas. Ano ang sabi? Kapag nakikita nyo na mga bagay na ito, keep looking up. Redemption, draw it near. Mga kapatid, are you home? Gusto nyo nang umuwi? Ang masasagot lang natin, gusto ko nang makita si Jesus ng mukhaan. And it is possible, very possible, kung lagi tayo mga kapatid, aasa sa kapangyarihan ni Kristo, lumakad tayo. Kaya isa lang bagay, ang gusto kong sasabihin, dagdagan natin ang ating pagiging mabait na karakter sa harapan ng ating Panginoon. Tutulungan niya tayo mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan, I tell you. Hilingin natin sa Panginoon at mabubuhay tayo na kasama siya, si Kristo tatahan sa puso natin. Pagpalain ng Diyos ang ating pinag-aralan. Amen. Thank you so much, Kuya Benny, sa iyong mensahe. Tunay na ito ay magsisilbing gabay at inspirasyon sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Ibigay na po natin kay Ate Nida Cruz ang ating pong appeal song. Si Ate Nida. Pasensya na po, ito lang ang kaya kong kantahin sa ngayon kasi ako'y nahihirapan pang kumanta. Okay lang po yan. Ang pangalan, anong tamis, nakakalis ng hapis, nagpapasaya sa isip, ay ang ngalan ni Jesus. Jesus, oh anong tamis. Jesus, kaibig-ibig. Lagi tayong umawi sa pangalan ni Jesus. Yamang tangi o sa buhay na tuwi na ay kailangan at labis kong minamahal ay ang ngalan ni Jesus. Jesus, oh anong tamis. Jesus, kaibig-ibig. Lagi tayong umawi sa pangalan ni Jesus. Kung ako ay naninimdim at ang buhay ko'y may lagim, wala akong tanging hiling, kundi ang ngalang Jesus. Jesus, oh anong tamis. Jesus, kaibig-ibig. Lagi tayong umawi sa pangalan ni Jesus.
ang matamis na pangalan. Sa puso ko'y minamahal, aawitin ko sa buhay ay ang ngalan ni Jesus. Jesus, o anong tamis. Jesus, kaibig-ibig. Lagi tayong umawi sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Ate Nida. Kuya Benny, para sa iyong closing prayer. Tayo manalangin. Diyos na mahabagin, salamat sa iyong banal na presensya. Muli mong kinilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang aming mga puso. Salamat na dinisturb ng Holy Spirit ang aming mga damdamin upang kami ay tumugon sa panawagan naming pananampalataya ay higit pang lumago at makarating ayon sa iyong banal na kalooban upang sa ganon kami ay makatayo patuloy na lumalago, nagtitiwala na kung darating ang panahon ng mga kabagabagan, kami iyong ililigtas at iingatan at sa mga oras na ito, patuloy kaming pagpalain ng iyong mga salita. Hanggang sa pag-ibig ng aming Panginoong Hesus ay naunawaan ng sakabuan upang sa ganon ay mabuhay kami na ganap sa iyong banal na paningin at mahanda ang aming mga sarili sa malapit na pagdating ng aming Panginoon. Salamat o Ama sapagkat pinatawad mo mga kasalanan namin. Nilinis mo po kami. At muli siyasatin mo ang aming mga puso't kaisipan upang akayin kami. Upang sa ganoon, maluwalhati ang iyong pangalan at lumakad po kami ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa pagdinig mo ng dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Jen. Okay po, let's continue sa atin pong picture taking. Open cam po ang available. Smile. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Atin pong Bible. One, two, three. Isa pa po. 1, 2, 3. Waki. Isa pa po. Waki. Last. 1, 2, 3. Waki. Isa pa po. 1, 2, 3. Waki. Back to you, Ate MJ. Thank you so much po. Bakit ganito yung heart ko baliktad? Ayan mga kapatid. So napakaganda ng ating topic ngayon, ano? Alam mo yung kanina Kuya Benny, yung sinabi mo na sobra yung araw mo ng Sabado, nagbigay ka ng tithes.